Nakaka-high blood talaga itong lalaking akala mo ay kung sinong hari sa pananakit sa asawa niya dahil lang sa alam niyang hindi ito lalaban. Pero nabilawkan siya nung gabing muli siyang nagtaas ng kamay sa harap ng pagkain. Hindi niya alam na ang nakaharap niya pala ay ang kakambal nitong sanay makipagbakbakan sa totoong giyera. Mauunawaan niyo kung bakit ganito na lang ang naging kinalabasan ng lahat. Tinitigan ni Michelle ang sariling refleksyon sa salamin ng banyo, ngunit parang isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Ang mainit at madilaw na ilaw ay tumatama sa malamig na marmol ng pader, nagbibigay diin sa kulay talong na pasa sa kanyang kanang pisngi na unti-unti nang nagiging madilaw patungo sa kanyang sentido. May bahagyang hiwa at tuyong dugo sa gilid ng kanyang ibabang labi. Hinawakan niya ang pasa gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang kirot ay pamilyar, tila isang lumang sugat mula sa masikip na sapatos na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. At iyon ang pinaka-nakakatakot sa lahat para sa kanya, ang katotohanang nasanay na siya sa sakit at kalupitan. Sa kabilang silid ang nakakabinging katahimikan ay tanda na mahimbing na natutulog ang kanyang asawang si Richard. Si Richard ay palaging masarap ang tulog kahit pagkatapos ng isang gulo. Pinatay ni Michelle ang gripo na binuksan lamang niya kanina upang lumikha ng ingay ng umaagos na tubig, isang desperadong paraan upang lunurin ang sarili niyang mga naisip at ang banta ng mga yabag ng asawa. Huminga siya ng malalim at lumabas ng banyo. Sa sahig ng pasilyo malapit sa pinto ng kanilang sala, nakakalat ang mga piraso ng basag na porselanang pinggan. Isang matalim at nakadurog na paalala ng galit ni Richard kaninang hapunan. Hindi na niya pinulot ang mga bubog. Maingat siyang humakbang palayo rito at naglakad patungo sa kusina sa gitna ng kadiliman. Nang makarating sa kusina, nagtimpla siya ng isang mainit na tsaa. Hawak ang tasa gamit ang dalawang kamay. Tumingin si Michelle sa labas ng malaking bintana ng kanilang mamahaling kondominium sa Maynila. Nasa ikasampung palapag sila. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang nagpapagalaw sa mga puno sa ibaba. Madaling araw na halos 3:00 na ng umaga. Walang tao sa kalsada. Wala ang mga kapitbahay na laging nakamasid, lalo na si Aling Lourdes na kilala sa pagiging mausisa sa buhay ng may buhay sa kanilang gusali. Tanging ang mga ilaw sa poste at ang malamig na gabi ang kasama niya. Tinitigan niya ang lungsod at pilit inalala kung paano siya nakarating sa ganitong malagim na sitwasyon. Hindi niya tinatanong kung paano siya naglakad mula sa banyo patungo rito. Ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay kung paano siya humantong sa ganitong buhay. Paano siya umabot sa gabing ito sa basag na pinggan sa sahig at sa mukhang hindi na niya makilala sa salamin. Alam niya ang sagot, ngunit madalas ay duwag siyang harapin ang katotohanan. 5 taon na ang nakalipas nang makilala niya si Richard sa isang pagdiriwang ng kumpanya. Si Michelle ay isang babaeng puno ng pangarap, isang manunulat na nagnanais maging isang tanyag na mamamahayag. Si Richard naman ay isang matagumpay na negosyante sa larangan ng real estate. Matangkad, nakasuot ng mamahaling damit at may kumpiyansa ng isang lalaking alam na siya ang pinakamakapangyarihan sa silid na iyon. Lumapit ito sa kanya at nagbigay ng isang ngiting puno ng pangako. Ang ngiting iyon ang pinakamalaking talento ni Richard. Isang ngiting madaling pagkatiwalaan ng kahit sino. Nakinig si Richard sa kanyang mga pangarap ng gabing iyon. Pinaniwala siya nito na mahalaga ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Makalipas ang 3 buwan, inalok siya nitong magpakasal. Ibinigay ni Richard ang mundo sa kanya, ngunit ang mundong iyon ay unti-unting lumiit hanggang sa maging isang gintong hawla. Hindi naging biglaan ang pagbabago.
Ang unang taon ay puno ng mga pagtatalo dahil sa mabilis na pag-init ng ulo ni Richard sa trabaho. Madalas nitong idahilan ang matinding stress sa negosyo. Ngunit nang pumasok ang ikalawang taon nagsimula ang pagkontrol. Kinuha ni Richard ang pamamahala sa lahat ng kanilang pera. Sinuri nito ang kanyang telepono. Tinanong kung sino ang kanyang mga kinakausap at kung bakit pa siya nakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Unti-unti inilayo siya ni Richard sa lahat, lalo na sa matalik niyang kaibigan na si Joanna. Napilitan siyang iwan ang kanyang trabaho bilang manunulat dahil mas gusto ni Richard na nasa bahay lamang siya, naghihintay na parang isang masunuring alipin. Walang pinagsabihan si Michelle tungkol sa kanyang impyernong kalagayan. Ang lipunang Pilipino at ang kanilang kinag-isnang kultura ang higit na pumipigil sa kanya, ang tinatawag na hiya. Ano na lamang ang sasabihin ng kanyang konserbatibong pamilya sa probinsya kung malaman nilang wasak ang kanyang pagsasama? Ano ang sasabihin ng simbahan at ng komunidad na lubos na humahanga sa perpektong imahe ng kanyang asawa? Kaya pinili niyang magtiis. Pinili niyang itago ang mga pasa sa ilalim ng makakapal na pampaganda at mahahabang damit. Nalamig na ang tsaa sa kanyang tasa, ngunit hindi pa rin siya umiinom. Bumalik ang kanyang isipan sa naganap kaninang 7:00 ng gabi. Kanina, naghanda siya ng masarap na hapunan. Tahimik at kalmado ang buong paligid. Nang marinig niya ang pagbukas ng pangunahing pinto, may iba't ibang uri ng yabag si Richard at natutunan na ni Michelle na basahin ang bawat isa. May yabag na magaan, na ibig sabihin ay maayos ang takbo ng negosyo. Ngunit kanina ang yabag nito ay mabigat at may kasamang paghinto bago pumasok sa kusina. Ito ang yabag na pinakakinatatakutan niya. Pumasok si Richard na may madilim na mukha. Ibinaba nito ang mamahaling bag sa upuan at dumiretso sa hapagkainan. Sumandok ito ng sabaw tinikman at tiningnan siya ng masama. Sinabi nitong maalat ang pagkain. Kalmado at mahinahon na sumagot si Michelle na tinikman naman niya ito bago ihain at maayos naman ang lasa. Isang malaking pagkakamali ang sumagot. Ang kalmado niyang boses ay tila gasolinang ibinuhos sa nagliliyab na galit ni Richard. Hindi nito gusto na pinapanatili ni Michelle ang kanyang dignidad. Ang gusto nito ay makita siyang natatakot, nanginginig at humihingi ng tawad. Isang matunog na sampal ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang lakas ng paghampas ni Richard sa mesa ay nagpalipad sa porselanang pinggan hanggang sa tuluyan itong mabasag sa pasilyo. Sinigawan siya nitong walang kwentang asawa na hindi man lang marunong magluto pagkatapos nitong magpakahirap sa trabaho. Matapos ang pananakit tulad ng inaasahan, iniwan siya nitong nakahandusay at walang pusong pumasok sa kwarto upang matulog. Habang nakatayo ngayon sa kusina sa kalagitnaan ng gabi, mahigpit na ipinikit ni Michelle ang kanyang mga mata. Pilit niyang pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo. Nakakapagod na ang patuloy na pagtakbo mula sa sarili niyang anino sa loob ng sarili niyang bahay. Nakakapagod ng maging maliit. Biglang nahinto ang paglipad ng kanyang isipan. Mula sa labas ng kanilang pangunahing pinto, may isang mahina ngunit determinadong pagkatok. Hindi iyon ang tunog ng kanilang doorbell kundi kumo na tumatama sa kahoy na pintuan. 3 magkakasunod na katok ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng 10 palapag. Naniga si Michelle sa kanyang kinatatayuan. Halos 3:00 na ng madaling araw. Sinong tao ang kakatok sa kanilang pintuan sa ganitong oras? Alam niyang hindi iyon ang mga guwardiya ng gusali dahil palagi silang tumatawag muna sa telepono bago umakyat. Walang bisita si Richard na darating ng walang pasabi.
Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis naglalaban ang takot at pagkagulat. Inilapag niya ang malamig na tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa. Maingat at walang ingay siyang naglakad patungo sa pangunahing pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila sinusukat upang hindi makalikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa natutulog na halimaw sa kabilang kwarto. Nang makalapit sa pinto, lumapit siya sa maliit na silipan o peephole. Inilapit niya ang kanyang kanang mata at sumilip sa labas. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang taong nakatayo sa labas ng pintuan ay may mukhang eksaktong katulad ng sa kanya, ngunit may mga matang nagtataglay ng talim at tapang na matagal na niyang nawala. Nakasuot ito ng isang madilim na jacket at may dalang mabigat na lona na bag na pang-militar. Hindi makapaniwala si Michelle. Si Melissa, ang kanyang kakambal na matagal nang hindi nagpapakita ang babaeng dumaan sa apoy ng digmaan, ay nakatayo ngayon sa mismong labas ng kanyang impyerno. Hindi agad mabuksan ni Michelle ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakahawak sa malamig na seradura. Ang presensya ng kanyang kakambal sa ganitong oras ng madaling araw ay tila isang panaginip na hindi niya matukoy kung magdadala ng kaligtasan o mas malaking kapahamakan. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili bago tuluyang ikot ang susi at hilahin ang pinto papasok. Bumungad sa kanya si Melissa. Ang kanyang kapatid ay nakatayo ng tuwid na tuwid, bitbit ang isang malaking lona na bag na pang-militar sa kanang balikat. Kung titingnan mula sa malayo, iisipin ng sinuman na iisang tao lamang sila dahil sa eksaktong hugis ng kanilang mga mukha. Ngunit kapag tinitigan ng malapitan, malinaw ang pagkakaiba. Ang balat ni Melissa ay pinatigas at pinadilim ng matinding sikat ng araw sa Mindanao. Ang kanyang buhok ay gupit. Nang napakaigsi malayo sa mahaba at laging nakapuyod na buhok ni Michelle. Ngunit ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang kanilang mga mata. Ang kay Michelle ay palaging nakayuko at puno ng takot, samantalang ang kay Melissa ay nag-aapoy sa tapang at walang inuurungan. Walang sinayang na sandali si Melissa. Isang mabilis at mapanuring tingin ang ipinukol niya sa kabuuan ng kanyang kakambal. Huminto ang kanyang mga mata sa kanang pisngi ni Michelle. Kahit pa natatakpan iyon ng bahagyang anino ng pasilyo, hindi maitatago ang kulay talong na pasa na nagsisimula ng bumakat sa kanyang balat, pati na rin ang hiwa sa gilid ng kanyang labi. Tumigas ang ekspresyon ni Melissa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang pagtaas ng kanyang balikat ay nagpahiwatig ng malalim na puot. Pumasok siya sa loob ng kondominium nang walang anumang paalam, iniwan ang malamig na hangin ng pasilyo sa labas. Ibinaba niya ang kanyang mabigat na bag sa sahig at isinara ang pinto ng marahan, ngunit may diing tinitiyak na ang mga kandado ay nakalak. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid sa gitna ng madilim na sala. Ramdam ni Michelle ang matinding panginginig ng kanyang tuhod. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kinagisnang kultura ng kanilang pamilya, ang labis na pagpapahalaga sa reputasyon, at ang matinding hiya na madama na nabigo siya sa kanyang papel bilang isang perpektong asawa. Ang kahihiyang iyon ang nagtulak sa kanya upang maghanap ng mabilis na kasinungalingan. Pilit niyang iniwas ang kanyang tingin at yumuko. Sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses, ngunit halata ang panginginig nito nang siya ay magsalita upang sabihin na nadulas siya sa banyo kaninang gabi, kaya siya nagtamo ng pasa, at idinagdag na nagmamadali siya kaya tumama ang mukha niya sa gilid ng lababo. Hindi man lang kumurap si Melissa. Nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan, ang mga mata ay tila nakakabasa ng kaluluwa. Isang mahaba at nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa.
Alam ni Melissa na nagsisinungaling siya. Ang isang commander ng Special Action Force na sanay na magbasa ng kilos ng mga kalaban sa kalagitnaan ng labanan ay hindi maloloko ng isang madaling palusot tungkol sa isang lababo. Sa halip na makipagtalo, humakbang si Melissa palapit kay Michelle. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang baba ng kanyang kakambal, pinipilit itong tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Walang bahid ng awa o habag sa mukha ni Melissa. Ang tanging naroon ay matinding determinasyon na malaman ang katotohanan. Mababang boses ngunit puno ng awtoridad ang ginamit ni Melissa nang sabihin niyang huwag siyang gawing tanga dahil kabisado niya ang hitsura ng taong sinaktan ng sadya at nakikita niya kung ano ang ginawa ng asawa nito. Nagsimulang mag-init ang gilid ng mga mata ni Michelle. Ang bigat ng lihim na tiniklop niya at itinago sa loob ng 5 taon ay tila nagbabadyang sumabog. Ngunit muli siyang kinain ng takot. Takot para sa pangalan ng kanilang pamilya. Takot sa sasabihin ng mga kaibigan at kapitbahay. At higit sa lahat, takot sa kung ano ang kayang gawin ni Richard kapag nalaman nitong nagsumbong siya. Mabilis siyang umatras at umiwas sa hawak ng kapatid. Sinabi niya kay Melissa na wala itong alam sa nangyayari, na isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang ang lahat at na maayos ang kanyang buhay may asawa, kaya hindi ito dapat manghimasok. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Michelle ay nagpapabigat lamang sa hangin sa loob ng kwarto. Nakita niya ang pagkasuklam na dumaan sa mga mata ng kanyang kakambal, hindi pagkasuklam sa kanya, kundi sa sitwasyong pumipigil dito upang maging malaya. Tinalikuran ni Melissa si Michelle at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ng sala. Pinagmasdan niya ang mararangyang kasangkapan, ang mga mamahaling dibuho sa pader at ang perpektong kaayusan ng bahay. Napansin din niya ang mga basag na piraso ng porselana na maingat na inikutan ni Michelle kanina sa pasilyo. Tumigil siya sa tapat ng mga bubog at tinitigan ito ng matagal. Humarap muli si Melissa, ang kanyang boses ay tila yelo na pumasa sa pandinig ni Michelle nang itanong niya kung ang mga basag na pinggan ba na iyon ay bahagi rin ng tinatawag nitong perpektong buhay may asawa. Napakagatlabi si Michelle at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Bawat pilit niyang pagtatago ay walang awang tinatanggal ng kanyang kapatid. Lumapit muli si Melissa ngayon ay mas malapit kaysa kanina. Ibinaba niya ang kanyang tono at nagsalita na parang nagbibigay ng isang pinal na utos sa isang sundalong nawawalan ng pag-asa. Mahigpit niyang sinabi kay Michelle na mayroon lamang itong 2 pagpipilian, uupo ito at sasabihin sa kanya ang buong katotohanan mula sa simula nang walang labis at walang kulang, o siya mismo ang papasok sa silid na iyon upang gisingin si Richard at alamin kung gaano katigas ang mukha nito laban sa kanyang mga kamao. Ang banta ni Melissa ay hindi isang biro. Alam ni Michelle na may kakayahan ng kanyang kapatid na gawin iyon. Ang kanyang kakambal ay hindi nagdadalawang isip kapag nakapagdesisyon na. Ang pag-iisip pa lamang na maghaharap si Melissa at si Richard ay nagdulot ng malamig na pawis sa kanyang likuran. Kung magkakagulo, tiyak na siya ang pagbabalingan ni Richard kapag umalis na ang kanyang kapatid. Wala na siyang takas. Ang pader ng kasinungalingan na matagal niyang itinayo upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kahihiyan ay tuluyan ng gumuho. Nang hina ang kanyang mga tuhod at napabagsak siya sa malambot na sofa sa sala. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 palad at hinayaang makawala ang isang mahaba at tahimik na pag-iyak. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na pinayagan niya ang sarili na maging mahina sa harap ng ibang tao. Tahimik na umupo si Melissa sa katapat na upuan.
Hindi niya niyakap ang kanyang kapatid. Hindi siya nagbigay ng mga salitang umaaliw. Sa mundo niya bilang isang sundalo ang simpatiya ay walang silbi kung walang kaakibat na aksyon. Nanatili lamang siyang nakamasid, naghihintay na maubos ang mga luha at magsimulang magsalita ang kanyang kakambal. Nang medyo kumalma na si Michelle, inangat niya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang tinig ay basag dahil sa matinding pagpipigil ng emosyon. Tumingin siya kay Melissa at sa wakas, ibinuka niya ang kanyang bibig upang ilabas ang lahat ng lason na matagal nang sumisira sa kanyang pagkatao. Sinimulan niyang ikwento ang mga unang taon kung paano nagsimula ang lahat sa maliliit na paninigaw. Ikinuwento niya ang paglayo ni Richard sa kanyang mga kaibigan, lalo na kay Joanna. Napilit siyang kinumbinsi noon na may mali sa pag-uugali ng kanyang asawa. Ikinuwento niya ang araw na pinilit siyang magbitiw sa trabaho dahil sa isang walang basehang selos. At pagkatapos dumating siya sa pinakamasakit na bahagi, ang mga araw kung kailan ang salita ay naging pananakit na pisikal. Ang unang pagkakataon na siya ay sinampal kung saan lumuhod pa si Richard at umiyak upang humingi ng tawad na naniwala naman siya dahil mahal niya ito at dahil ayaw niyang maging paksa ng tsismis sa kanilang pamilya at sa simbahan. Hanggang sa ang paghingi ng tawad ay nawala at ang pananakit ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang nagkukwento si Michelle, ang mukha ni Melissa ay nanatiling blangko ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit na pinipigilang sumabog. Bawat detalye na ibinabahagi ni Michelle ay maingat na itinatala ng utak ni Melissa. Hindi lamang siya nakikinig bilang isang kapatid. Nakikinig siya bilang isang taktikal na commander na nag-aaral sa kahinaan ng isang kalaban. Nang matapos ang kwento ni Michelle, tahimik na tumayo si Melissa. Naglakad siya patungo sa malaking bintana at tumingin sa kadiliman ng syudad. Ang kanyang likod ay matuwid at tila gawa sa bakal. Tumagal siya roon ng ilang minuto bago muling humarap sa kanyang kapatid. Sinabi ni Melissa sa isang malamig at kalkuladong tinig na nagkamali si Richard ng taong binangga dahil ang pamilya nila ay hindi pinalaki upang maging biktima ng kahit sino. Inutusan niya si Michelle na magpahinga at matulog na dahil pagdating ng umaga, mag-iiba na ang patakaran sa loob ng bahay na iyon at magsisimula na ang pagpapanagot sa halimaw na natutulog sa kabilang kwarto. Pagsapit ng umaga, ang kalangitan sa labas ng bintana ay nagkulay abo, nagbabadya ng isang malakas na pag-ulan sa lungsod ng Maynila. Hindi man lang nakatulog si Michelle. Nakahiga siya sa malamig na sofa sa sala habang pilit na iniiwasang gumawa ng kahit anong galaw na maaaring makalikha ng ingay. Sa kabilang silid, narinig niya ang mabibigat na yabag ni Richard na naglalakad palabas ng kwarto patungo sa banyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Michelle. Automatiko siyang bumangon at inayos ang kanyang sarili, handa nang magtungo sa kusina upang ihanda ang almusal ng kanyang asawa tulad ng isang nakasanayang ritual. Ngunit bago pa man siya makahakbang, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Nakatayo si Melissa sa kanyang tabi. Ang kanyang kapatid ay bihis na nakasuot ng simpleng itim na pantalon at sando, ngunit ang tikas ng kanyang pangangatawan ay hindi maitatago ang kanyang pagiging sundalo. Ang mga mata ni Melissa ay nagbabala. Umiling ito ng marahan at itinuro ang direksyon ng kusina. Sinabi nitong manatili lamang siya sa sala at hayaan siyang mag-asikaso. Wala nang nagawa si Michelle kundi ang sumunod. Puno ng kaba, naupo siya pabalik at hinintay ang mangyayari. Naramdaman niya ang matinding pangamba na baka magkabangga ang kanyang asawa at ang kanyang kakambal sa mismong umagang ito. Paano kung magalit si Richard dahil hindi siya ang naghanda ng kape nito?
Paano kung mapansin agad ni Richard na may ibang tao sa loob ng kanyang perpektong pamamahay? Mula sa sala, nakita niya si Melissa na naglalakad ng tahimik sa kusina. Bawat hakbang nito ay banayad parang isang pusa na nagmamasid sa kanyang teritoryo. Pinag-aralan ni Melissa ang bawat sulok ng bahay, ang posisyon ng mga kutsilyo sa ibabaw ng mesa, ang direksyon kung saan nakabukas ang mga bintana at ang distansya mula sa kusina hanggang sa pangunahing pinto. Sinusuri niya ang buong bahay hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang taktikal na commander na nagtatasa ng isang larangan ng digmaan. Lumabas si Richard mula sa banyo, inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang amoy ng kanyang pabango ay agad na kumalat sa pasilyo. Dumiretso siya sa kusina, marahil ay umaasang makikita ang kanyang asawang nakayuko at abala sa pagtitimpla ng kape, handang humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Ngunit huminto si Richard nang makita ang isang estranghero na nakatayo sa harap ng lababo. Binalot ng matinding tensyon ang paligid. Mula sa kanyang kinauupuan, pigil hiningang pinanood ni Michelle ang eksena. Tumingin si Richard kay Melissa. Mapanghusga ang mga mata nito at agad na bumakas ang inis sa kanyang mukha nang mapagtanto kung sino ang kaharap. Kahit hindi magkamukha ang kanilang mga kilos, alam ni Richard na iyon ang kakambal ng kanyang asawa dahil nakita na niya ito noon sa kanilang kasal bago pa man ito ma-deploy sa Mindanao. Mayabang na itinanong ni Richard kung kailan pa dumating si Melissa at kung bakit hindi man lang sinabi sa kanya ni Michelle na may bisita sila. Walang anumang palatandaan ng takot o pagka-intimidate sa mukha ni Melissa. Ipinagpatuloy lamang nito ang pagpuno ng tubig sa takure. Nang ibaba niya ito, humarap siya kay Richard ng diretso at sinabing dumating siya kagabi. Idinagdag niyang mukhang pagod na pagod si Richard at abala ito, kaya hindi na nila inabala pa. Kahit nakalmado ang tono ni Melissa, may matalim na diin sa salitang abala na tila nagpapahiwatig na alam niya ang ginawa ni Richard kay Michelle. Naramdaman ito ni Richard, ngunit pinili nitong huwag pansinin. Inayos nito ang relo sa pulso at nag-utos na asikasuhin ni Michelle ang kanyang almusal dahil mahuhuli na siya sa kanyang pagpupulong. Pagkatapos ay tuluyan na itong lumabas ng pinto nang walang anumang pasubali. Nang magsara ang pinto ng apartment, tila nakahinga nang maluwag si Michelle. Isang malaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Bumalik si Melissa sa sala at tumayo sa harapan niya. Kinuha ni Melissa ang isang bagay mula sa kanyang bag at inilapag ito sa maliit na mesa sa harapan ni Michelle. Isa itong luma at kupas na litrato. Tinitigan iyon ni Michelle. Ito ang kanilang litrato kasama ang kanilang yumaong ama, kuha noong sila ay 10 taong gulang pa lamang. Nakasuot ng uniforme ang kanilang ama bilang isang koronel ng militar. Sa litratong iyon parehong nakangiti ang magkapatid, parehong inosente at parehong puno ng pag-asa. Umupo si Melissa sa katapat na silya at tinitigan ang kanyang kapatid. Mahinahon nitong ipinaalala ang mga pangaral ng kanilang ama na hindi sila pinalaki upang maging sunod-sunuran sa sinuman at lalong hindi upang saktan. Ang kanilang dugo ay dugo ng isang sundalo at hindi ng isang duwag. Napakagatlabi si Michelle at mariing ipinikit ang mga mata. Pilit niyang inililihis ang kanyang mukha dahil ang mga salita ng kanyang kapatid ay tila nagpapahid ng asin sa kanyang mga sugat. Ipinagtanggol niya ang sarili, sinasabing iba ang sitwasyon dahil mag-asawa sila ni Richard at na minsan ay nangyayari talaga iyon kapag napupuno ang lalaki sa trabaho.
Ipinaalala niya kay Melissa na may reputasyon silang dapat alagaan at nakakahiya sa mga kamag-anak nila kapag nalaman ang nangyayari. Walang pagbabago sa kalmadong mukha ni Melissa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliliit sa dismaya. Ipinunto niya na ang pagpapahalaga sa reputasyon at ang maling konsepto ng hiya ang mismong tanikalang pumipigil kay Michelle upang ipagtanggol ang sarili. Ipinaalala ni Melissa na ang totoong kahihiyan ay ang hayaan ng isang lalaking saktan siya nang paulit-ulit at itago ito sa likod ng mamahaling mga damit at pampaganda. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Michelle. Ang lahat ng pagod at galit na matagal niyang tinimpi ay unti-unting umaahon. Aminado siyang takot siya. Takot siya dahil kilala niya si Richard. Matangkad itong malakas at may koneksyon. Kung susubukan niyang umalis, sisiraan siya nito sa lahat, kukunin ang lahat ng kanyang pera at sisiguraduhing wala siyang mapupuntahan. At higit sa lahat, kilala niya kung gaano karahas si Richard kapag pinakitaan ng paglaban. Tumango si Melissa. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Hindi niya minamaliit ang kalagayan ng kanyang kakambal. Subalit sa kanyang isipan, ang takot ay hindi dapat nagiging dahilan upang sumuko, kundi isang senyales na oras na upang gumawa ng hakbang. Inilapit ni Melissa ang kanyang mukha kay Michelle at tinitigan ito ng maigi. Ipinaalam niya sa kanyang kapatid ang isang plano na matagal na niyang pinag-isipan habang nasa biyahe pauwi mula sa kampo. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang pang-aabusong ito kung ang mismong presensya ni Michelle ay nagpapalakas ng loob ni Richard upang mambugbog, kung gayon ay kinakailangan nitong matikman ang sarili nitong lason. Inilahad ni Melissa ang kanyang plano na hindi sila maaaring basta-basta umalis. Ang layunin nila ay hindi lamang ang pagtakas, kundi ang pagkuha ng hustisya na nararapat kay Michelle. Kailangan nilang kunin ng lahat mula kay Richard ang kanyang pera, ang kanyang bahay, at ang pinakamahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon. Ngunit upang mangyari iyon, kailangan nilang palitan ang script na matagal nang ginagamit ng kanyang asawa. Napasinghap si Michelle. Tiningnan niya si Melissa nang may matinding pagtataka at pangamba. Hindi niya maunawaan kung paano nila makakaya ang ganoong kabigat na gawain. Alam niyang kaya itong gawin ni Melissa dahil sanay ito sa digmaan. Ngunit paano siya na nahihirapang huminga kapag naririnig pa lamang ang boses ni Richard. Sinabi ni Melissa na kukunin niya ang pwesto ni Michelle para sa isang gabi. Ang pahayag na iyon ay nagpabigat ng hangin sa paligid. Ipinaliwanag ni Melissa na magbabago sila ng pagkatao. Magsusuot siya ng damit ni Michelle, gagayahin niya ang kilos, ang boses at ang paraan ng pananahimik nito. At kapag dumating si Richard na nag-aakalang maaari siyang muling saktan, nang walang parusa makikita nito kung ano ang hitsura ng tunay na impyerno. Matagal bago nakasagot si Michelle. Puno ng kawalan ng katiyakan, inihayag niyang mapapansin iyon ni Richard dahil 5 taon na silang nagsasama. Kabisado na ni Richard ang bawat galaw at bawat paghinga niya. Ngumiti si Melissa, isang ngiti na walang halong saya kundi puno ng matinding kumpiyansa. Sinabi niyang ang mga taong nang-aabuso ay hindi tinitingnan ng kanilang mga biktima bilang mga tao. Tinitingnan nila ang mga ito bilang mga gamit o bagay. Hindi manonotis ni Richard ang pagkakaiba sa simula dahil hindi ito nakatingin ng malalim na katingin lamang ito sa sariling kapangyarihan. Tumayo si Melissa at nagbigay ng pinal na utos. Mula sa araw na iyon, tuturuan niya si Michelle kung paano tumayo, paano huminga, at paano tanggalin ang reaksyon ng takot sa kanyang katawan. At pagkatapos tatawagan nila ang isang magaling na abogado na inirekomenda ng isa sa mga opisyal na kaibigan niya. Tinitigan ni Michelle ang kanyang kakambal.
Sa unang pagkakataon ang takot sa kanyang puso ay nahaluan ng kaunting pag-asa. Isang pagnanais na mabawi ang kanyang ninakaw na buhay. Tumango siya. Ang laro ng pagpapanggap ay magsisimula. Kinabukasan, ang sala ng condominium ay naging isang malamig na palapag ng pagsasanay. Inilipat ni Melissa ang mga upuan sa gilid upang magkaroon ng sapat na espasyo sa gitna. Wala siyang suot na sapatos, tanging medyas lamang upang tahimik na makagalaw sa makinis na sahig. Si Michelle naman ay nakatayo sa gitna, ang mga braso ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang baywang at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Inumpisahan ni Melissa ang araw sa pamamagitan ng pagwawasto sa pisikal na tindig ni Michelle. Lumapit siya sa kanyang kakambal at maingat na itinulak ang mga balikat nito pababa at patalikod. Ipinaliwanag niya na ang katawan ay may sariling memorya. Ang patuloy na pagyuko at pagyupi ng mga balikat ay manifestasyon ng matagal na pagpapasailalim sa takot. Kapag ang isang tao ay sanay na sinisigawan at sinasaktan, ang unang reaksyon ng katawan ay lumiit at magtago. Inutusan ni Melissa si Michelle na tumayo ng tuwid, iangat ang kanyang baba at huminga ng malalim gamit ang tiyan. Sinubukan itong gawin ni Michelle, ngunit makalipas ang ilang segundo ay muli na namang nanginig ang kanyang mga tuhod at bumalik sa dating nakukubang pwesto ang kanyang likod. Hindi nagpakita ng inis si Melissa. Ipinaliwanag niyang ang mga mapang-abuso gaya ng asawa nito ay bihasang magbasa ng wikang katawan. Nararamdaman nila ang panginginig bago pa man magsalita ang kanilang biktima. Nakikita nila ang pag-iwas ng tingin at alam nilang maaari na silang umatake. Upang manalo sa laban na ito, kailangang matutunan ni Michelle na linlangin ang sarili niyang katawan bago niya malinlang ang ibang tao. Paulit-ulit nilang ginawa ang ehersisyo. Itinuro ni Melissa kung paano humarap sa isang banta nang hindi kinakailangang magmukhang mapusok. Kailangan lang magmukhang kalmado at hindi apektado. Gumamit pa si Melissa ng isang pamamaraan kung saan bigla siyang humahakbang ng mabilis patungo kay Michelle upang subukan ang reaksyon nito. Sa unang 3 pagkakataon, mabilis na napapikit at napaurong si Michelle. Itinaas pa ang 2 kamay upang protektahan ang sariling mukha. Tumigil si Melissa at mariing sinabi na ang pagpikit at pag-urong ay pagbibigay ng kapangyarihan sa kaaway. Ang isang aso ay mas malamang na kumagat kapag nakitang tumatakbo ang kanyang biktima. Muli silang sumubok. Sa ika-4 na pagkakataon, kahit pa bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib, pinilit ni Michelle na huwag pumikit at huwag umurong kahit 1 pulgada. Tinitigan niya ng diretsyo ang papalapit na kapatid. Isang munting pagtango ng pag-apruba ang ibinigay ni Melissa. Nakita niya ang unang senyales ng pagbangon sa mga mata ng kanyang kapatid. Kinahapunan ng parehong araw ang kanilang pagsasanay ay napalitan ng isang seryosong pag-uusap na may kinalaman sa legal na hakbang. Sa tulong ng isa sa mga pinagkakatiwalaang kontak ni Melissa, nakipag-ugnayan sila kay Attorney Grace, isang kilala at walang awang abogado pagdating sa mga kaso ng paghihiwalay at pang-aabuso. Nag-ayos sila ng isang palihim na video call. Sa kabilang linya, si Attorney Grace ay nakaupo sa isang tahimik na opisina. Ang mukha ay nagpapamalas ng labis na propesyonalismo at pagkaseryoso. Agad niyang pinaliwanag ang komplikadong batas ng Pilipinas pagdating sa pag-aasawa. Walang madaling diborsyo sa bansa, ngunit may mga hakbang para sa legal na paghihiwalay at tuluyang paghahati ng mga ari-arian. Pinaalalahanan ni Attorney Grace si Michelle na dahil si Richard ang nagmamay-ari ng karamihan sa mga negosyo at mga bank accounts, tiyak na gagamitin nito ang kayamanan at impluwensya upang palikawin ang sitwasyon at palabasin na si Michelle ang may problema sa pag-iisip.
Nakinig ng mabuti si Melissa. Agad siyang nagtanong kung ano ang pinakamatibay na sandata upang mapilitang pumirma si Richard sa isang kasunduan na ipapasa ang lahat ng yaman at ari-arian kay Michelle nang walang laban. Kalmadong sumagot si Attorney Grace na kailangan nila ng ebidensya hindi lang ng pisikal na pang-aabuso, kundi mga patunay ng katiwalian at pandaraya ni Richard sa kanyang negosyo o di kaya ay ebidensya ng pagtataksil nito sa labas ng kanilang kasal. Ang mga taong labis na nagpapahalaga sa kanilang reputasyon at katayuan sa lipunan ay higit na takot sa pagkasira ng kanilang pangalan kaysa sa pagkakulong. Kapag inilagay ang mga nakasisirang dokumento sa harap nila sila, mismo ang magmamakaawang makipagkasundo kapalit ng katahimikan. Habang nag-uusap sina Melissa at Attorney Grace, napayuko si Michelle. Alam niyang may mga sekretong folder si Richard sa loob ng bahay. Madalas nitong inuuwi ang ilang sensitibong dokumento mula sa kanyang real estate firm na nagpapatunay ng mga nakaw na transaksyon. Ipinagtapat niya ito sa abogado. Agad namang inatasan ni Melissa si Michelle na hanapin ang mga dokumentong iyon kinabukasan kapag wala si Richard. Ngunit ang maayos na plano ay biglang naantala. Habang nakakalat sa ibabaw ng hapagkainan ang ilang mga papel na kanilang sinusuri, biglang umilaw ang telepono ni Michelle na nakapatong malapit sa kanyang tasa ng kape. Ang pangalan ni Richard ay lumabas sa screen kasabay ng isang maikling mensahe. Nanlamig ang buong katawan ni Michelle. Ang mensahe ay nagsasaad na nakalimutan ni Richard ang isang mahalagang kontrata sa bahay at napapauwi na siya ngayon mismo upang kunin iyon. Ang kalmado at kalkuladong atmosfera sa kusina ay biglang nagbago patungo sa matinding pagkakagulo. Inabot ni Michelle ang mga dokumento sa mesa na parang napapasong nagmadaling itago ang lahat. Halos madapa siya sa pagtakbo pabalik sa kwarto upang itago ang lahat ng patunay ng kanilang pakikipag-ugnayan kay Attorney Grace. Sa kabilang banda, kumilos si Melissa ng may bilis at kapinuhan na madalas niyang ginagamit sa mga palitan ng putok. Kinuha niya ang kanyang lona na bag, mabilis na isinukbit ito at pumasok sa loob ng kwarto ng mga bisita. Sinabi niya kay Michelle sa isang malamig na tinig na asikasuhin ang pag-uwi ng asawa at huwag kakalimutan ang kanyang mga itinuro tungkol sa tindig at paghinga. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto nang walang anumang ingay. Makalipas ang ilang minuto, ang tunog ng pag-ikot ng susi sa pangunahing pinto ay umalingaw-ngaw. Pumasok si Richard na may inis na mukha at nagmamadaling mga hakbang. Nakatayo si Michelle malapit sa kusina, pilit na pinapakalma ang sariling paghinga. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod at hindi ibaba ang kanyang paningin habang dumaraan ang kanyang asawa. Hindi siya pinansin ni Richard. Dumiretso ito sa kanilang kwarto, kinuha ang isang itim na folder mula sa ibabaw ng mesa at nagmamadaling lumabas muli. Walang pasabi, walang sulyap, ni hindi man lang nag-iwan ng isang salita. Nang tuluyan ng sumara ang pinto sa pag-alis ni Richard, napahawak si Michelle sa dulo ng mesa upang suportahan ang kanyang nanghihinang mga binti. Tinitigan niya ang pinto kung saan lumabas ang lalaking dating pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. May nakapangingilabot na kabalintunaan sa paraan ng pamumuhay ng maraming babae kung saan unti-unti nilang nilalason ang sarili nilang kaluluwa sa ngalan ng kung ano ang inaakala nilang pag-ibig. Nagsisimula ito sa mga maliliit na pagpaparaya sa mga pagtango kahit labag sa kalooban at sa paniniwalang ang sukatan ng katatagan ay ang kakayahang tiisin ang pananakit ng walang imik. Ngunit ang paulit-ulit na pagyuko ay hindi kailanman naging sakripisyo. Ito ay isang mabagal at walang awang pagpatay sa sariling pagkatao.
At ang pinakamasaklap na katotohanan ay kapag hinayaan mo ang ibang tao na gawin kang basahan upang linisin ang kanilang mga dumi, hinding-hindi nila makikita ang iyong halaga, kundi ang patuloy na pagyapak sa iyong pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi alikabok at takot. Dumating ang araw ng paghuhukom. Ang madilim at maulap na kalangitan sa labas ay tila sumasalamin sa bigat at tensyon na bumabalot sa loob ng condominium. Wala ni isa man kina Michelle at Melissa ang nag-usap sa buong oras ng kanilang almusal. May isang hindi nabibigkas na kasunduan na ang araw na ito ay hindi na para sa mga salita kundi para sa aksyon. Sa loob ng maluwag at tahimik na kwarto, inilatag ni Michelle sa ibabaw ng kama ang ilan sa mga damit na madalas niyang suotin kapag nasa bahay lamang. Pinili niya ang isang simpleng maluwag na bestida na may kulay na pinaghalong asul at kulay abo. Ito ang uri ng damit na hindi nakakakuha ng atensyon eksakto para sa isang taong laging naghahanap ng paraan upang magtago. Tumayo si Melissa sa harap ng malaking salamin at sinimulang hubarin ang kanyang matigas at militar na kasuotan. Sinuot niya ang bestida ng kanyang kakambal. Habang pinagmamasdan siya ni Michelle, nakita niya kung paano unti-unting nagbago ang anyo ng isang sundalo upang maging isang asawang pambahay. Ngunit ang damit ay isang bahagi lamang ng balat kayo. Ang tunay na pagsubok ay ang kilos at ang mukha. Lumapit si Michelle at maingat na inabot ang kanyang kahon ng pampaganda. Dahan-dahan niyang inilapat ang tamang kulay ng foundation sa pisngi ni Melissa upang gayahin ang bahagyang pamumutla na palagi niyang taglay. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang madilim na pangkulay at maingat na gumawa ng isang pekeng pasa sa kanang pisngi ng kanyang kapatid, eksaktong kopya ng iniwan ni Richard sa kanya ilang gabi na ang nakalipas. Pinantay rin niya ang buhok ni Melissa gamit ang ilang clip upang magmukhang nakatali ang buhok nito tulad ng palagi niyang ayos. Nang matapos ang paglalagay ng make-up, magkatabing tumayo ang magkapatid sa harap ng malaking salamin. Ang tanawin ay tila isang kakaiba at nakapangingilabot na ilusyon. May dalawang babae sa salamin na eksakto ang hitsura, pareho ng kulay ng damit, pareho ng hugis ng mukha, at pareho ng pasa sa pisngi. Ngunit habang ang isa ay nanginginig ang mga daliri at ang mga mata ay puno ng kaba, ang isa naman ay nakatayo ng tuwid, ang mga mata ay nanlalamig at nag-aabang. Isang tupa na naghahanap ng kaligtasan at isang lobo na nagkukubli sa balat ng tupa. Pinaalalahanan ni Michelle si Melissa na hindi pa tapos ang paghahanda. Kailangan itong gayahin ang paglalakad niya. Inutusan ni Michelle ang kanyang kakambal na gumawa ng mas maliliit at magagaang na hakbang at huwag kailanman sasalubungin ang tingin ng kausap kapag nagsasalita. Pinanood niya habang ibinaba ni Melissa ang kanyang mga balikat hinina, ang mga hakbang at yumuko. Para sa isang propesyonal na sundalo na sanay sa mga sikretong misyon, ang pagpapalit ng pagkatao ay isang kasanayan na matagal na niyang pinagkadalubhasaan. Pagkatapos ng maikling pagsasanay, nagsimulang ilagay ni Michelle ang ilang mahahalagang gamit sa isang maliit na bag. Kasama rito ang mga kinuhang ebidensya ng pandaraya sa negosyo mula sa opisina ni Richard, ang mga alahas na hindi binili ng asawa niya at ang ilang piraso ng damit. Handa na siyang umalis. Ang kanyang pupuntahan ay ang bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Joanna. Si Joanna ay isang taong malapit sa kanyang puso, ngunit napilitan siyang talikuran ito 3 taon na ang nakararaan. Noon pa man ay napansin na ni Joanna ang unti-unting pagbabago sa asawa niya at binalaan siya nito, ngunit ginamit ni Richard ang lahat ng paraan upang sirain ang kanilang pagkakaibigan.
Nang gabing nagdesisyon siyang tawagan ito muli matapos ang mahabang panahon ng pananahimik, hindi siya nakarinig ng panunumbat mula sa kaibigan. Ang tanging isinagot nito sa kabilang linya ay ang magsabi na palaging bukas ang pinto ng bahay nito para sa kanya. Tumayo si Michelle malapit sa pangunahing pinto at lumingon pabalik. Tiningnan niya si Melissa na ngayon ay nakaupo na sa paborito niyang upuan malapit sa kusina. Nakayuko ito at abala sa pagtingin sa isang magasing eksaktong kopya ng madalas na ginagawa niya kapag hinihintay ang asawa. Napalunok si Michelle. Ang kabang nararamdaman niya ay hindi na para sa kanyang sarili kundi para sa panganib na kakaharapin ng kanyang kapatid. Sinubukan niyang magsalita upang balaan itong muli tungkol sa lakas at kapusukan ni Richard kapag nalalasing, ngunit itinaas lamang ni Melissa ang isang kamay bilang pagpigil sa anumang sasabihin niya. Ang tingin na ipinukol ng kanyang kakambal ay nagsasabi na nakahanda na ang lahat at na ang kanyang tanging tungkulin ngayon ay ang lumabas sa pintong iyon at siguraduhing ligtas siya. Dahan-dahang pinihit ni Michelle ang seradura at lumabas sa pasilyo ng ikasampung palapag. Ang paglalakad patungo sa elevator ay tila isang mabagal at nakakabinging paglakad sa kawalan. Bawat pagbaba ng numero sa palapag ng gusali ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Nang makalabas siya sa gusali at tuluyang pumasok sa loob ng isang taxi papunta kay Joanna, tanging ang pananalangin lamang ang kanyang nagawa. Samantala sa loob ng tahimik na kondominium na natili sa kanyang posisyon si Melissa. Hindi siya gumalaw. Pinakiramdaman niya ang kabuuan ng bahay. Ang amoy ng mamahaling kandila sa sala, ang malamig na simoy ng aircon at ang patak ng orasan sa pader ay naging bahagi ng kanyang pandama. Sa loob ng kanyang utak ay nilalaro niya ang mga posibleng galaw ng kanyang kalaban batay sa mga impormasyong nakuha niya. Pagsapit ng 8 ng gabi, ang katahimikan ng pasilyo sa labas ay nabasag ng papalapit na mga yabag. Naramdaman ni Melissa ang pagbabago sa hangin. Ang mga yabag ay mabibigat at may bahagyang pagkaladkad, mga tanda na ang taong naglalakad ay pagod at posibleng may tama ng alak. Mula sa kanyang posisyon sa sala, narinig niya ang tunog ng susi na inilalagay sa pinto. Isang magaspang na pag-ikot ng seradura at pagkatapos ay ang pagbukas ng pinto. Si Richard ay nakatayo sa may hamba ng pinto. Ang kanyang suit ay nakabukas at ang kanyang kurbata ay maluwag na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay namumula palatandaan ng matinding pag-inom kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang halo ng inis at pagkaubos ng pasensya. Bumaling ang paningin ni Richard sa sala at nakita ang inaakala niyang asawa na tahimik na nakaupo at nagbabasa. Ang laro ng panlilinlang ay opisyal nang nagsimula. Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na apartment ni Joanna, halos hindi makahinga si Michelle. Nakaupo siya sa gilid ng sofa, ang mga palad ay malamig at basa sa pawis. Hawak niya ang kanyang telepono na parang isang huling piraso ng pag-asa, paulit-ulit na tinitingnan ang screen na nananatiling madilim at walang mensahe. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang oras na puno ng nakakabinging katahimikan at nakasusuklam na mga imahinasyon. Si Joanna ay umupo sa kabilang dulo ng sala. Nagpapanggap na nagbabasa ng isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging bumabaling kay Michelle. Hindi siya nagtatanong. Alam niya na ang katahimikan ng kanyang kaibigan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasing, mga takot na hindi kayang ilarawan. Kaya't naghintay lamang siya, handang maging isang sandalan kapag dumating na ang oras na kailanganin siya. Ang isipan ni Michelle ay lumilipad pabalik sa kondominium, sa impyernong pansamantala niyang tinakasan.
Sa kanyang utak malinaw na nililikha niya ang eksena, batay sa 5 taong paulit-ulit na script ng kanilang buhay. Imahinasyon ni Michelle. Nakita niya sa kanyang isipan si Richard na papasok sa pinto, ibabagsak ang kanyang bag sa sahig ng walang pakundangan at maglalakad ng mayabang patungo sa sala. Uupo ito sa paborito nitong silya at hindi man lang siya titingnan na para bang isa lamang siyang kasangkapan na bahagi ng palamuti ng bahay. Pumasok naman sa eksena si Melissa, nakasuot ng kanyang bestida, dahan-dahang tatayo mula sa pagkakaupo at lalapit sa kusina upang ihanda ang hapunan. Ang bawat kilos niya ay mabagal at maingat, eksaktong kopya ng kanyang nakasanayang galaw. Ipiprito niya ang paboritong pagkain ni Richard, isang mamahaling steak na laging may kasamang alak. Ilalagay niya ang pagkain sa harap ni Richard. Titingnan muna ito ng lalaki na parang sinusuri kung karapat-dapat bang isubo. Hihigop ito ng isang lagok ng alak at pagkatapos ay magsisimulang kumain ng walang anumang pasasalamat. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mabigat, tila isang ulap ng kaba na laging nag-aabang ng bagyo. Pagkatapos magsisimula na ang pamilyar na ritual ng pangmamaliit, magsasalita si Richard, ang boses ay puno ng paghamak. Sasabihin nito na hindi perpekto ang pagkakaluto ng steak, na masyadong maalat o masyadong matabang. Hahanap ito ng kahit anong maliit na dahilan upang simulan ng isang away at doon magsisimula ang pagsubok. Biglang umilaw ang telepono sa kamay ni Michelle. Isang mabilis na pagtibok ng puso ang kanyang naramdaman. Tiningnan niya ang mensahe. Galing ito kay Melissa. Ang laman ay isang salita lamang: kalma. Huminga ng malalim si Michelle. Ang maikling mensahe ay tila isang balita mula sa larangan ng digmaan, isang kumpirmasyon na ang operasyon ay nagpapatuloy at na ang kalaban ay nasa loob na ng teritoryo. Sa loob ng kondominium, ang totoong nangyayari ay hindi gaanong naiiba sa imahinasyon ni Michelle. Pumasok si Richard na may dalang bigat ng isang masamang araw. Ang isang mahalagang kontrata na inaasahan niyang mapipirmahan ay biglang kinansela ng kanyang kliyente. Puno ng galit at pagkadismaya, pumasok siya sa bahay handang ibuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob sa isang taong alam niyang hindi lalaban. Umupo siya sa hapagkainan at tinitigan ang pagkaing inihanda ni Melissa. Ang amoy ng nilutong steak ay nagpagutom sa kanya, ngunit hindi nito napawi ang apoy sa kanyang dibdib. Habang kumakain, nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita ay may talim. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang trabaho, sa mga taong walang kwenta niyang katrabaho, at sa gobyernong pabigat sa mga negosyanteng tulad niya. Si Melissa na nakaupo sa tapat niya ay tahimik lamang na nakikinig. Nakayuko ang kanyang ulo, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Ginagampanan niya ang kanyang papel ng perpekto. Ang katahimikan niya ay nagbigay ng senyales kay Richard na maaari niyang ituloy ang kanyang pag-atake. Lumipat ang kanyang galit mula sa trabaho patungo sa personal na usapin. Tinitigan niya si Melissa ng masama at itinanong kung ano ang ginawa nito sa buong maghapon, maliban sa pag-upo at paghihintay na gastusin ang perang pinaghirapan niya. Ang tanong ay retorikal, hindi ito naghihintay ng sagot, kundi naghahanap ng biktima. Hindi sumagot si Melissa. Ang patuloy na pananahimik nito ay mas lalong nagpainit sa ulo ni Richard. Itinulak niya ang kanyang plato palayo. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay nag-iwan ng matinis na ingay sa kusina. Tumayo siya at sinigawan ito, sinabing isa itong walang silbing asawa na walang ibang alam kundi maging palamuti. Ngunit may isang bagay na kakaiba.
Habang sumisigaw si Richard, napansin niya ang isang bagay na hindi niya karaniwang nakikita. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi nanginginig. Ang mga balikat nito ay hindi nakayupi. At nang dahan-dahan itong mag-angat ng tingin, ang mga matang sumalubong sa kanya ay hindi puno ng takot. Ang mga iyon ay kalmado. Isang nakapangingilabot na kalmadong nagpapahiwatig ng panganib. May sinabi ka ba, tanong ni Richard, ang boses ay nagbabanta, sinusubukan na bawiin ang kontrol na nararamdaman niyang nawawala. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang hapunan, nagsalita si Melissa. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong eksaktong kopya ng tinig ni Michelle. Sinabi ko, "Tapos ka na ba?" Nagpantig ang mga tainga ni Richard. Ang tanong ay hindi isang paghamon, ngunit ang katapangan sa likod nito ay sapat na upang magliyab ang kanyang natitirang pasensya. Isang nakakasuklam na pagngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang hinihintay niya. Isang pagkakataon upang muling ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa loob ng bahay na iyon. "Mukhang kailangan mong matuto muli ng leksyon," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng galit. Humakbang siya palapit, inalis ang anumang pagitan sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang malaking katawan ay tila isang anino na handang lamunin ang maliit na figura sa kanyang harapan. Inangat niya ang kanyang kanang kamay. Ang mga daliri ay nakakuyom, handa nang magbigay ng isang sampal na yayanig sa buong pagkatao ng kanyang asawa. Sa apartment ni Joanna, biglang napahawak si Michelle sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot at takot ang biglang sumakop sa kanya. Naramdaman niya ito, ang pagbabago sa hangin, ang pagdating ng unos. Alam niyang sa sandaling iyon ang kamay ng kanyang asawa ay nakataas na. Sa condominium, ang kamay ni Richard ay bumaba ng mabilis, tulad ng isang kidlat na handang tumama. Ang hangin ay humihip sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kanyang target ay ang kanang pisngi ng babaeng walang takot na nakatingin sa kanya, handa nang durugin ang katapangang bigla nitong ipinakita. Ang balat kayo ay malapit nang matapos. Ang tunay na laban ay magsisimula na. Ang kamay ni Richard ay bumaba na parang isang palakol, puno ng lakas at ng matinding galit na matagal nang kinikimkim. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nakatuon sa iisang layunin, ang burahin ang bakas ng katapangan na biglang sumilay sa mukha ng kanyang asawa. Ang hangin ay humihip ng mabilis at ang anino ng kanyang palad ay tumama sa mukha ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan, handang mag-iwan ng isang pamilyar na marka ng sakit at kahihiyan. Ngunit ang sampal ay hindi kailanman dumapo. Bago pa man tumama ang kanyang kamay sa pisngi ni Melissa, isang puwersa na hindi niya inaasahan ang biglang sumalubong dito. Isang mabilis at bakal na pagkakahawak ang pumigil sa kanyang pulso sa kalagitnaan ng hangin. Ang mga daliri ni Melissa ay bumaon sa kanyang balat na parang mga pako, pinipigilan ang kanyang paggalaw ng may absolutong kontrol. Nagulat si Richard. Ang kanyang utak ay hindi agad na proseso ang nangyari. Sa loob ng 5 taon, hindi kailanman nanlaban si Michelle. Hindi kailanman. Ngunit ang lakas na pumipigil sa kanya ngayon ay hindi lakas ng isang babaeng takot, ito ay lakas na may disiplina at nakamamatay na katumpakan. Bago pa siya makabawi sa pagkagulat, naramdaman niya ang isang matinding puwersa na pumilipit sa kanyang braso. Isang mabilis na pag-ikot mula kay Melissa ang naglagay sa kanyang siko sa isang anggulong hindi natural. Isang matinding kirot na parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumusok ang biglang kumalat mula sa kanyang balikat hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri.
Ang kanyang mga buto ay tila handa ng magkapira-piraso. Ang sakit ay napakalakas kaya't nawalan siya ng balanse. Ang kanyang malaking katawan ay bumagsak ng walang kalaban-laban sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa gilid ng isang cabinet na nag-iwan ng isang nakahihilong sakit. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Nakahiga siya sa sahig humihingal at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang lahat ay naganap sa loob lamang ng 3 segundo. Mula sa pagiging isang mangangaso siya ngayon, ang biktima. Mula sa kanyang posisyon, tumingala siya at nakita ang babaeng akala niya ay kanyang asawa. Nakatayo si Melissa sa kanyang harapan, ang tindig ay kalmado at ang mukha ay walang anumang emosyon. Ang bestida na suot nito ay tila isang balat kayo na hindi na akma sa kanyang tunay na pagkatao. Ang mga mata nito ay nanlalamig tila mga piraso ng yelo na tumatago sa kanyang kaluluwa. Walang takot, walang awa, tanging isang nakapangingilabot na katahimikan. Sino ka hirap na hirap? Natanong ni Richard, ang bawat salita ay may kasamang sakit mula sa kanyang braso. Hindi sumagot si Melissa. Ang kanyang pananahimik ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pinilit ni Richard na tumayo. Ang kanyang pagkalalaki ay nasaktan. Ang kahihiyan na bumalot sa kanya ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit. Puno ng galit muli siyang sumugod ngayon, ay mas mabilis at mas malakas gamit ang lahat ng natitirang lakas na natutunan niya mula sa kanyang mga araw bilang isang boksingero. Ngunit para kay Melissa, ang kanyang galaw ay mabagal at madaling basahin. Ito ang galaw ng isang taong umaasa lamang sa purong lakas, walang anumang taktika. Sa halip na salubungin ang kanyang atake, humakbang si Melissa ng bahagya sa gilid. Ginamit niya ang mismong puwersa ng pagsugod ni Richard laban dito. Isang mabilis na paghila sa kanyang braso at isang eksaktong pagkakalagay ng kanyang balakang ang naging dahilan upang mawalan ito muli ng balanse. Ang katawan ni Richard ay lumipad sa ere at bumagsak ng mas malakas sa sahig, ngayon ay sa ibabaw ng mga nabasag na piraso ng porselana mula sa pinggan na binasag niya. Kagabi, ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ngayon ang sakit ay doble. Ang kanyang likod ay nasugatan ng mga bubog at ang kanyang balikat ay tumama sa bakal na paa ng hapagkainan. Hindi na siya makagalaw. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang matinding kirot. Dahan-dahang lumapit si Melissa. Ang bawat hakbang niya ay mabagal at may diin. Tumayo siya sa tabi ng nakahandusay na katawan ni Richard. Ang kanyang anino ay tila isang malaking pader na tumatakip sa anumang liwanag. Inilabas niya ang isang bagay mula sa bulsa ng bestida, isang maliit at itim na pitaka. Binuksan niya ito at inilabas ang isang identification card. Inihagis niya ito sa sahig, malapit sa mukha ni Richard. Nanginginig na tiningnan ito ni Richard. Ang litrato sa card ay mukha ng kanyang asawa, ngunit ang pangalan at ranggo sa ilalim nito ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Major Melissa Reyes, Special Action Force, Philippine National Police. Ang kakambal, ang sundalo. Ang pagkatanto ay tumama sa kanya na parang isang bala. Ang lahat ng kakaibang kilos, ang kalmadong mga mata, ang hindi pagkatakot, lahat ay may dahilan. Nilinlang siya. Pinaglaruan siya. Bakit halos pabulong na tanong niya, ang boses ay puno ng pagkalito at takot. Umupo si Melissa sa kanyang tabi, ang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng matinding pagkasuklam. Dahil
Sa bawat pasa na iniwan mo sa mukha ng kapatid ko, sabi niya ang boses ay malamig at matalim na parang isang kutsilyo. Dahil sa bawat luhang pinatak mo sa kanya sa loob ng 5 taon, dahil akala mo ang pagiging malakas ay nagbibigay sa iyo ng karapatang manakit. Kinuha niya ang isa pang bagay mula sa kanyang bulsa, isang makapal na sobre. Ibinuhos niya ang laman nito sa mukha ni Richard. Ang mga litrato ay kumalat sa sahig, mga larawan niya, kasama ang ibang babae, mga kopya ng mga dokumento na nagpapatunay ng kanyang pandaraya sa negosyo at mga detalyadong petsa at oras ng kanyang mga lihim na transaksyon. May dalawa kang pagpipilian. Patuloy ni Melissa. Pipirmahan mo ang lahat ng papeles para sa legal na paghihiwalay. Ibibigay mo sa kapatid ko ang bahay na ito, ang kalahati ng iyong pera at lahat ng nararapat sa kanya. At pagkatapos, maglalaho ka sa buhay niya na parang hindi ka kailanman umiral. Oh. Huminto siya, hinayaan ang banta na lumutang sa hangin. Oh, ipapakalat ko ang lahat ng ito sa media, sa iyong mga kasosyo sa negosyo at sa iyong pamilya. Sisirain ko ang pangalang pinakaiingatan mo. Titiyakin kong malalaman ng buong mundo ang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling suit na iyan. At pagkatapos, haharapin mo ang kaso hindi lang mula sa aking kapatid, kundi mula sa gobyerno. Tinitigan ni Richard ang mga ebidensya na nakakalat sa sahig, ang kanyang imperyo, ang kanyang reputasyon. Ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo ay nasa bingit ng pagguho. Ang takot na biglang sumakop sa kanya ay isang uri ng takot na hindi pa niya nararanasan, ang takot ng isang taong tuluyan nang nawala ng lahat ng kapangyarihan. Mayroong isang mapait na katotohanan tungkol sa kalikasan ng mga duwag na nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Ang kanilang tapang ay nakasalalay lamang sa kahinaan ng kanilang biktima. Sila ay mga leon sa harap ng mga tupa, ngunit nagiging mga daga sa sandaling maramdaman nila ang presensya ng isang tunay na mangangaso. Nagmamalaki sila sa kanilang lakas, ngunit sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, sila ay mga alipin ng takot-takot na malantad, takot na mawalan ng kontrol at takot na harapin ang isang taong hindi kayang takutin. At sa sandaling ang maskara ng kanilang kapangyarihan ay hubarin, ang tanging matitira ay isang nakakaawang nilalang na nanginginig at nagmamakaawa, na nagpapatunay lamang na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang manakit, kundi sa katatagan na harapin ang sariling karuwagan. Ang hangin sa loob ng apartment ni Joanna ay mabigat sa hindi masambit na pag-aalala. Si Michelle ay nagpabalik-balik sa maliit na sala. Ang bawat hakbang niya ay isang desperadong pagtatangka na pakalmahin ang nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Ang orasan sa pader ay umusad ng napakabagal. Ang bawat tiktak nito ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Mahigit 1 oras na ang lumipas mula nang matanggap niya ang huling mensahe mula kay Melissa. 1 oras na puno ng mga madidilim na imahinasyon at mga panalangin walang tigil. Bigla ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng pag-ikot ng susi sa pinto. Sabay na napalingon sina Michelle at Joanna. Bumukas ang pinto at pumasok si Melissa. Ang itsura ng kanyang kapatid ay nagpatigil sa paghinga ni Michelle. Ang dating maayos na bestida ay nagusot at may bahagyang punit sa may balikat. Ang buhok nito na maingat niyang inayos kanina ay bahagyang nagulo na. Ngunit ang pinaka nagpakaba sa kanya ay ang isang maliit ngunit malinaw na bahid ng dugo sa manggas ng damit nito, isang pulang marka sa kulay abong tela. Walang sinabi si Melissa.
Ang kanyang mukha ay pagod ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang tapang at determinasyon na hindi matitinag. Naglakad siya papasok, isinara ang pinto sa kanyang likuran at tumingin ng diretso kay Michelle. Tapos nasabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang matagumpay na labanan. Hindi agad nakakilos si Michelle. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, ngunit ang kanyang utak ay nahihirapang unawain ang buong kahulugan nito. Anong nangyari? Ang dugo? Sa iyo ba? Yan nanginginig niyang tanong. Umiling si Melissa. Hindi akin, simpleng sagot niya na para bang ang paliwanag ay sapat na. Lumapit si Joanna, nag-aalok ng isang baso ng tubig, ngunit tiningnan lamang ito ni Melissa at tumango bilang pasasalamat bago ibinaling muli ang kanyang atensyon sa kanyang kapatid. Pumirma na ba siya? Tanong ni Michelle. Ang boses ay halos isang bulong. Hindi pa sagot ni Melissa, pero pipirmahan niya, nakipag-usap na ako sa kanya. Ang paraan ng pagsabi ni Melissa nang nakipag-usap ay nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong pag-uusap. Mayroong isang malalim at madilim na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Tinitigan ni Michelle ang kanyang kakambal, sinusubukang basahin ang mga detalyeng hindi nito sinasabi. Ano ang ginawa mo sa kanya, Melissa? Sa unang pagkakataon mula nang pumasok, isang bahagyang pagbabago ang nakita sa mukha ni Melissa. Isang pahiwatig ng isang ngiti, hindi masaya, kundi isang ngiti ng tagumpay. Ipinakilala ko lang ang sarili ko, sabi niya, at ipinaalala ko sa kanya na ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon. Naintindihan naman niya ng malinaw. Doon na bumigay ang lahat ng emosyon na matagal nang kinikimkim ni Michelle. Ang 5 taong takot, ang 5 taong pagtitiis, ang 5 taong kahihiyan, lahat ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Napaluhod siya sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng kalayaan na bigla niyang naramdaman. Ang kanyang mga iyak ay hindi na tahimik at puno ng takot. Ang mga ito ay malalakas, magugulo at puno ng isang matinding paglaya. Sa pagkakataong ito, lumapit si Melissa. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng kanyang umiiyak na kapatid at sa wakas niyakap niya ito. Ang yakap ay mahigpit at puno ng proteksyon. Ito ang yakap na matagal nang hinahanap ni Michelle, isang kumpirmasyon na hindi na siya nag-iisa. Si Joanna ay tahimik na umatras, nagbibigay sa magkapatid ng kanilang sandali. Isinara niya ang pinto ng kwarto upang bigyan sila ng privacy. Sa sahig ng sala, habang nakayakap sa kanyang kapatid, unti-unting ikinuwento ni Melissa ang mga pangunahing detalye ng nangyari. Ikinuwento niya kung paano niya sinagot ang mga panunumbat ni Richard, kung paano nito itinaas ang kanyang kamay, at kung paano niya ipinakita dito ang resulta ng pagsubok sa isang taong hindi kayang takutin. Hindi niya binanggit ang bawat marahas na detalye, ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang maipinta ni Michelle ang larawan sa kanyang isipan. Ang bawat salita ni Melissa ay tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa mga sugat sa kaluluwa ni Michelle. Ang imahe ni Richard, ang malaki at makapangyarihang halimaw, ay unti-unting nagiging isang duwag at talunang nilalang sa kanyang isipan. Ang kapangyarihan nito sa kanya ay nababasag piraso-piraso. Nang medyo huminahon na si Michelle, tinulungan siya ni Melissa na tumayo at umupo sa sofa. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha ng kanyang kapatid. Bukas ng umaga tatawagan mo si Attorney Grace, utos ni Melissa. Sabihin mo sa kanya na handa nang makipag-ayos si Richard. Alam na ng abogado ang mga susunod na hakbang.
Tumango si Michelle, ang kanyang isipan ay nagsisimula ng maging malinaw. Mayroon na siyang direksyon. Mayroon na siyang pag-asa. Ngunit habang sila ay nakaupo sa katahimikan, biglang umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na tunog sa loob ng silid. Isang teleponong nagriring. Ang telepono ni Michelle na naiwan niya sa ibabaw ng maliit na mesa ay umilaw. Ang pangalan na lumabas sa screen ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Richard. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang katahimikan ay muling napalitan ng tensyon. Bakit tumatawag si Richard? Ano ang sasabihin niya matapos ang matinding kahihiyan at pagkatalo na dinanas niya? Ito ba ay isang tawag ng pagsuko o isang banta ng paghihiganti? Ang telepono ay patuloy na tumunog, ang bawat ring ay tila isang tanong na nag-aabang ng kasagutan. Ang opisina ni Attorney Grace ay balot ng isang malamig at steril na atmosfera. Ang amoy ng lumang papel, mamahaling pabango, at ang mahinang ugong ng air conditioning ay nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Nakaupo si Michelle sa isang malambot na upuang gawa sa katad, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Sa kanyang tabi nakaupo si Melissa, tahimik, matuwid ang likod at ang mga mata ay nakatuon sa pinto. Hindi na suot ni Melissa ang bestida ni Michelle. Balik na siya sa kanyang karaniwang simpleng kasuotan, ngunit ang awtoridad na nagmumula sa kanya ay mas matindi pa kaysa noong nakaraang gabi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Grace, bitbit ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong magtatapos sa 5 taong kalbaryo ni Michelle. Sumunod sa kanya ang isang lalaking halos hindi makilala ni Michelle sa unang tingin. Si Richard. Ang dating matikas at mapagmataas na negosyante ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang suot na suit ay mukhang malaki para sa kanya at ang kanyang balikat ay bahagyang nakakuba. Ang kanyang kanang braso ay nakasabit sa isang puting sling, isang permanenteng paalala ng kanyang pagtatangka na manakit sa maling tao. May mga pasa pa rin sa kanyang mukha na hindi maitago ng anumang pag-aayos. Kasama niya ang isang lalaking nasa mid-50s. Ang kanyang abogado na halatang pagod na at nais na lamang matapos ang lahat ng ito dahil sa bigat na mga ebidensyang hawak ng kabilang panig. Naramdaman ni Michelle ang isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib nang pumasok si Richard. Ngunit sa halip na ang pamilyar na panlalamig ng sikmura at panginginig ng tuhod, ang naramdaman niya ay isang kakaibang uri ng pagkagulat sa katotohanang ang lalaking kinatatakutan niya ng kalahating dekada ay mukhang napakaliit at napakahina sa sandaling ito. Hindi tumingin si Richard kay Michelle. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo habang umuupo siya sa tapat na dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang abogado ay nagsimulang magsalita sa isang mahina at propesyonal na tono, tinatalakay ang mga tuntunin ng legal separation at ang paglilipat ng mga ari-arian. Ang bawat salitang binibitawan ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang kondominium sa Makati lilipat sa pangalan ni Michelle. Ang kalahati ng kanilang mga shared accounts mapupunta kay Michelle. Isang malaking halaga bilang kabayaran sa pinsalang dulot ng mga nakaraang taon ibibigay ng buo. Walang anumang pagtutol na nanggaling kay Richard. Ang kanyang abogado ay tumatango lamang, alam na ang anumang paglaban ay hahantong lamang sa mas malaking kahihiyan at posibleng pagkakulong para sa kanyang kliyente. Narito ang mga huling dokumento, sabi ni Attorney Grace. Ang tunog ng paglapag ng mga papel sa ibabaw ng makinis na mesa ay tila isang malakas na hudyat sa loob ng tahimik na silid. Kailangan nating pirmahan ang lahat ng ito upang maging formal ang kasunduan.
Iniabot ni Attorney Grace ang isang panulat kay Richard. Narinig ang mahinang tunog ng pagpindot ni Richard sa dulo ng panulat. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalapit niya ito sa papel. Sa bawat lagda na kanyang ginagawa, nararamdaman ni Michelle ang pagluwag ng isang mahigpit na tanikala sa kanyang leeg. Ang bawat pahinang tinitiklop ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Nang matapos si Richard ang panulat, ay iniabot naman kay Michelle. Hinawakan ni Michelle ang panulat ng may katatagan na hindi niya akalaing taglay niya. Tumingin siya kay Melissa at ang kanyang kapatid ay nagbigay ng isang maliit halos hindi mapansing pagtango. Pinirmahan ni Michelle ang bawat dokumento nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagkabuhay. Matapos ang pirmahan, tumayo si Attorney Grace upang ayusin ang mga kopya. Tumayo na rin si Richard handa nang umalis. Ngunit bago siya makarating sa pinto, tumigil siya. Huminga siya ng malalim ang kanyang balikat, ay bahagyang ginalaw at dahan-dahan siyang lumingon kay Michelle. Michelle, ang kanyang boses ay mahina basag at puno ng isang bagay na mukhang pagsisisi, ngunit maaaring pagkaawa lamang sa sarili. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang umabot sa ganito. Tumingin si Michelle ng diretso sa mga mata ni Richard. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Nakita niya ang lalaking dating minahal niya, ang lalaking nangako ng proteksyon, ngunit naghatid ng matinding sakit. Sa loob ng ilang segundo, naghanap siya ng galit o puot sa kanyang puso, ngunit wala siyang nahanap. Tanging isang malalim at tuyot, nakawalan ng pakiramdam ang naroroon. Ang kanyang katahimikan ay naging mas makapangyarihan kaysa sa anumang sagot. Ang pananahimik ni Michelle ay ang huling pako na naghiwalay sa kanilang mga mundo. Napayuko si Richard nang makitang wala siyang makukuhang sagot. Mabilis siyang lumabas ng silid kasunod ang kanyang abogado. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang maluwag na pakiramdam sa dibdib ni Michelle. Halika na, sabi ni Melissa, inilagay ang kamay sa likod ni Michelle. Kailangan nating kunin ang huli mong mga gamit. Bumalik sila sa condominium sa huling pagkakataon upang kunin ang natitirang mga kahon. Sa labas ng kanilang unit sa pasilyo ng gusali, nakatayo si Aling Lourdes. Ang matandang babae ay nakasuot ng kanyang pambahay na duster, hawak ang isang basahan, ngunit halatang nakatunghay lamang sa mga dumadaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at ang tila laging handang paghuhusga ng komunidad. Sa loob ng maraming taon, ang tingin ni Aling Lourdes ang isa sa mga kinatatakutan ni Michelle. Ang takot na malaman ng komunidad ang kanyang lihim, ang hiya, na mapag-usapan sa bawat kanto ang kahihiyan na dala ng pagkabigo sa pag-aasawa sa isang konserbatibong lipunan. Nang makita sila ni Aling Lourdes, tiningnan nito ang mga pasa sa mukha ni Michelle at pagkatapos ay tumingin kay Melissa na bitbit ang isang kahon. Isang sandali ng matinding tensyon ang namayani. Inasahan ni Michelle na iiwas ito ng tingin o kaya ay magbibigay ng isang mapang-insultong komento. Sa halip, lumapit ang matandang babae ng bahagya. Ang kanyang mukha ay lumambot at sa kanyang mga mata ay nakita ni Michelle ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang sarili niyang takot na makikita sa mata ng iba. Isang aminin ng pagkakamali sa pananahimik. Mag-iingat ka, Michelle, mahinang sabi ni Aling Lourdes. Walang halong tsismis, tanging isang tapat na pagbati. Mabuti at nakapagdesisyon ka na. Tumango si Michelle, isang matipid na ngiti ang ibinigay niya. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang mukha. Lumakad siya nang may tuwid na likod, nilalagpasan ang mga pader na dati ay naging kulungan niya.
Habang lulan sila ng elevator pababa sa parking lot, naramdaman ni Michelle ang mainit na hangin ng hapon na tumatama sa kanyang balat. Ang ingay ng trapiko sa labas, ang busina ng mga sasakyan, at ang sigaw ng mga nagtitinda sa malayo ay hindi na nakakairita. Ang bawat tunog ay tila musika ng isang buhay na naghihintay na muling tuklasin. Ang bigat ng hiya at ang tanikala ng reputasyon ay wala na. Naiwan ang mga ito sa loob ng malamig na opisina at sa mga basag na porselana ng nakaraan. Sa paglabas nila sa tarangkahan ng gusali, tumingin si Michelle sa langit. Malawak ito asul. At sa wakas, sa kanya na ang bawat sandaling darating. Ang kabanata ng kanyang buhay bilang isang biktima ay tuluyan ng natapos at ang unang pahina ng kanyang tunay na kwento ay nagsisimula na sa bawat hakbang na kanyang ginagawa palayo sa anino ni Richard. Isang buwan na ang lumipas mula nang huling marinig ni Michelle ang tunog ng pagsara ng mabigat na pinto ng kanyang dating kondominium. Ngayon sa loob ng kanyang bagong apartment, isang maliit ngunit maliwalas na unit sa isang tahimik na kalsada sa Quezon City, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-agos ng tubig mula sa kanyang takure at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga kurtinang kulay puti. Ang sikat ng araw sa umaga ay malayang pumapasok sa malaking bintana ng kanyang kusina, nagbibigay ng init sa kanyang mga kamay habang hawak ang isang tasa ng kape. Walang takot, walang kaba, walang nagmamadaling kilos dahil sa takot na baka magalit ang isang taong darating. Ang katahimikan sa paligid niya ay hindi na isang banta, kundi isang yakap ng kapayapaan. Nakaupo si Michelle sa harap ng kanyang lumang lamesang kahoy na kinuha niya mula sa bodega ng kanyang ina. Sa ibabaw nito ay ang kanyang laptop at isang makapal na kwaderno. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muli niyang binuksan ang kanyang mga file ng mga artikulong hindi natapos. Ang kanyang mga pangarap na maging isang mamamahayag na dati ay tila isang malabong alaala, ay unti-unting nagkakaroon ng bagong kulay. Ngunit bago siya tuluyang magsimula sa kanyang bagong buhay, may isang huling tungkulin pa siyang dapat gawin. Pumunta si Michelle sa paliparan ng Naya Terminal 3. Suot ang isang simpleng maong at puting kamiseta, naglakad siya sa gitna ng dagsa ng mga tao. Sa isang sulok ng waiting area, nakita niya ang isang matuwid na likod at ang pamilyar na tindig ng isang sundalo. Si Melissa. Nakasuot ito ng kanyang kumpletong uniforme ng Special Action Force. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay sa isang malaking lona na bag sa kanyang tabi. Ngayong araw ang kanyang pagbabalik sa Mindanao sa larangan ng tunay na digmaan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Melissa. Walang drama, walang malakas na iyakan. Ang pagmamahala ng magkapatid ay hindi kailangan ng maraming salita. Sigurado ka na bang kaya mo na rito? Tanong ni Melissa, ang boses ay seryoso ngunit may bahid ng pag-aalala. Tumango si Michelle nang may katatagan. Salamat sa iyo, Melissa. Hindi lang ang kalayaan ko ang ibinigay mo sa akin, kundi ang kakayahan kong maniwala muli sa sarili ko. Inilagay ni Melissa ang kanyang kamay sa balikat ni Michelle, isang mahigpit na pisil na nagpapahiwatig ng walang hanggang suporta. Ipinaalala ni Melissa sa kanyang kakambal na ang tunay na lakas ay wala sa mga kamao o sa baril, kundi sa desisyong huwag nang payagan ang sino man na tapakan ang kanyang pagkatao. Idinagdag pa niya na ang mga peklat na dala ni Michelle ay hindi natanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng isang taong nakaligtas sa bagyo. Nang i-anunsyo ang pag-alis ng kanyang lipad, kinuha ni Melissa ang kanyang bag. Isang huling yakap ang pinagsaluhan ng magkapatid, isang yakap na nagbubura sa 5 taong distansya at sakit.
Pinanood ni Michelle ang paglakad palayo ng kanyang kakambal hanggang sa tuluyan itong mawala sa gitna ng karamihan. Ang bawat hakbang ni Melissa ay puno ng layunin at alam ni Michelle na magiging maayos ang lahat. Pag-uwi sa kanyang apartment, naupo muli si Michelle sa harap ng kanyang lamesa. Kinuha niya ang kanyang panulat at sa unang pahina ng kanyang kwaderno, isinulat niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin sa mundo. Sinimulan niyang isulat ang kanyang kwento hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi sa kapangyarihan ng pagbangon. Naisip niya si Richard. Minsan ay nababalitaan niya mula sa mga dating kakilala na nag-iisa na ito ngayon. Ang negosyo nito ay humina at ang reputasyong pilit nitong iningatan ay nabahiran ng mga usap-usapan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit para kay Michelle ang galit ay wala na. Napalitan na ito ng isang malalim na pag-unawa na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan ng Maynila, naramdaman ni Michelle ang isang malalim na pakiramdam ng kaganapan. Ang bawat sugat sa kanyang katawan ay naghilom na, at ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay unti-unti nang nagiging bahagi ng kanyang karunungan. Ang alingaw-ngaw ng basag na porselana ay napalitan na ng ritmo ng kanyang pagtitipi-type sa keyboard. Ang bawat salitang kanyang isinusulat ay tila isang hakbang patungo sa isang liwanag na hindi na muling magdidilim. Sa huling bahagi ng bawat paglalakbay, laging naiiwan ang isang tanong: ano nga ba ang halaga ng ating mga peklat? Sa mundong ito madalas nating itago ang ating mga sugat dahil sa takot, sa mapanghusgang mata ng lipunan, at sa bigat ng kahihiyang pilit na ipinapataw sa atin. Ngunit ang katotohanan ay ang mga peklat na ito ang pinakamatapat na saksi ng ating katatagan. Ang pagpili na bumitaw sa isang madilim na nakaraan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pinakamataas na anyo ng katapangan. Dahil sa dulo ng bawat sakit, ang pinakamahalagang kasanayan na dapat nating matutunan ay hindi ang pag-iwas sa sugat, kundi ang pagyakap sa ating mga pilat habang naglalakad patungo sa bagong umaga. Ang kalayaan ay hindi lamang ang kawalan ng tanikala sa ating mga kamay, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating mga puso, kahit pa ang mundong iniwan natin ay puno ng mga basag na alaala. Sa bawat paglubog ng araw, laging may pangako ng muling pagsikat, at sa pagkakataong ito, tayo na ang may hawak ng sarili nating liwanag. Sa pagtapos ng kwentong ito, ang huling tunog na narinig sa silid ni Michelle ay ang marahang paglapat ng kanyang laptop kasabay ng isang mahaba at maluwag na buntong hininga. Ang gabi ay dumating, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa dilim. Sapagkat alam na niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na siya ay malaya na.